man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Under pressure ngayon si Tab Baldwin na humarap sa investigasyon ng iba't ibang ahensya. Hindi kasi kumbinsido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari sa Aurora. Sa isang iglap na wala ang pangarap, patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang atletang namatay. Balik trabaho naman ang mga senador dahil tapos na ang gridlock. SP na si Win Gatchalian at tanggap na ni Alan Peter Cayetano ang kanyang kapalaran. Magandang gabi, ako si Willard Cheng, live mula dito sa Senado. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Ako naman si May Rodriguez. At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Senador Alan Peter Cayetano bumigay din Sherwin Gatchalian, nag-oath-taking na bilang bagong Senate President. Matapos sumapi sa mayorya, Senador Cheese Escudero, posible raw maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Immigration Lookout Bulletin inilabas laban kina Tab Baldwin, Epo Quimpo at 3 assistant coaches. Pagkalunod ng 2 Ateneo student athletes, hindi aksidente ayon sa CIDG. DPWH Secretary Vince Dizon nanggagalaiti dahil sa natenggang drainage project sa Philippine General Hospital. Ang kontratista, konektado umano sa kapatid ni Zaldico. PBBM nasa Russia na para sa summit. Bilateral talks kay President Vladimir Putin nasa agenda rin. At may day 3 na inaabangang BTS concert sa Pilipinas. Nadagdagan pa. The Senate gridlock is finally over. Ousted na si Senador Alan Peter Cayetano dahil tuluyan ang naluklok bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Siya na ang ika-5 SP sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah. Pinky, sa loob ng 1 taon, dumaan sa 4 na palitan ng liderato ang Senado. Sabi ng new Senate Majority Bloc, sana maging simula na raw ito ng paghupa ng mga hamong pinagdadaanan ngayon ng institusyon. He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray. And he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation. Sa botong 13, opisyal ng Senate President si Senator Win Gatchalian. Sumulpot kasi si Senator Joel Villanueva sa special session ngayong araw at siya ang latest addition sa bagong 13-member majority bloc. Dahil uncontested ang kandidatura ni Gatchalian, dinaan sa acclamation ang botohan. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. In-administer ni Senator Tito Soto ang panunumpa ni Gatchalian habang witness ang mga dati na ring naging SP na sina Cheese Escudero at Mig Zubiri. Agad itong sinundan ng paghahalal kay Soto bilang bagong Senate President pro tempore, habang si Zubiri pa rin ang majority leader. No-show ang Cayetano camp kahit special session na ito na ipinatawag ng Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, pamboboycott na naman ito. Sabi naman ng kuya niyang si Senator Raffy, it's time for healing.
This is my message doon sa mga taga-minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sports lang. Magtrabaho na tayo. Handa raw mag-reach out ang majority bloc sa grupo ni Cayetano na ilang araw na ring hindi sumulpot sa sesyon. Hindi sila pumasok mula June 1 to 3 bilang tila pagpoprotesta sa gitna ng Senate gridlock. Pagdating kay Villanueva, wala raw naging panunuhol o anumang pressure para lumipat sa mayorya. Ang tanging deciding factor daw ay ang pagkaudlot ng trabaho ng Senado. Bigat daw para kay Villanueva ang naging desisyon, pero over and above the call of duty, pinili niyang magpakita sa sesyon. Agad na nanguna si Villanueva sa pagsulong ng isang Senate resolution para mabigyan ng sapat na pondo ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Zubiri, posible pa silang madagdagan sa majority dahil sa umano'y growing frustration ng ilang minority senator sa sunod-sunod na issue sa Senado. Kung may alok na kooperasyon naman si Cayetano, tingin ni Senator Ping Lacson, actions speak louder than words. An offer is an offer. We want to see actual action nung kanyang offer of negotiation. And by their absence today, Well, it doesn't, it doesn't support the call or offer of reconciliation kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer made. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang trabaho ng new majority at para sa ilan sa kanila, maaari nang ikonsiderang moot and academic ang naging Supreme Court petition ng Cayetano Camp na pinawawalang bisa ang Senate reorganization noong June 3. Hinalal na kasi si Gatchalian bilang SP. Pinky, hindi pa malinaw sa ngayon kung bakit sa special session lang pagdating doon sa Commission on Appointments hearing sumulpot itong ilang miyembro ng Senate minority, pero pagdating doon sa Senate session, partikular nga itong alas 3 ng hapon nagsimula, ay bigla silang nawala. Yan ay sina Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta Bongo at Pia Cayetano. Pero kanina naman, nakita naman natin na nakipag-deliberate or nakipag-debate pa itong si Senator Pia doon sa nangyaring session ngayong hapon. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikitang minority member kung tatapusin ba nila itong nangyayaring Senate session. Pinky. So Hana, para malinaw, sa umpisa ay yung 13 yung nandyan. Tapos pagkatapos nun, pagdating doon sa Commission on Appointments, doon na nagdatingan yung ilang mga senador mula sa minority bloc. Tapos nung 3 o'clock ay nawala ulit sila. Yes, Pinky, pero itong si Senator Pia ay nakipag-debate pa sa mga naging panukalang batas na nakabinbin ngayon, no? Particular yung kasama itong si Senator Risa Ontiveros, pero kalauna naman ay itong bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ay biglang nawala yung ilang minority members. We've yet to confirm kung bakit sa CA lang sila specifically nagtagal doon sa Senate plenary. Pinky. Alright, maraming salamat. Hana T, nag-uulat ng live mula sa Senado. Agad namang binati ni PBBM si newly elected Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin siya sa mabilis at maayos na paglilingkod ng Senado sa ilalim ng bagong liderato. Nanumpa si Gatchalian sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. At sa puntong ito, makakasama natin si Senador Raffy Tulfo, member ng majority at nahalal sa tatlong mahahalagang komite. Kabilang dyan ang Migrant Workers, Committee on Public Services at Committee on Environment. First of all, Senator Raffy, good evening at congratulations sa appointment. Good evening, Willard. Good evening, Ms. Pinky Webb. Yeah. First question, Senator Raffy, nabanggit po ninyo na handa ang majority to reach out to members of the minority. Nagsimula na ho ba yung effort na yon at ano po ang feedback? That is correct. As a matter of fact, kanina, I myself, nung sa convening ng CA, ako mismo nag-reach out, lumapit kay Senator Bongo, kay Senator Amy, kay Senator Loren Legarda, kay Senator Rodante Marcoleta. So parang wala nangyari.
So in fact, nagkabirong pa nga kami, coffee time minsan. Sabi pa ni Lauren, hindi, dinner na lang. So parang okay na. And I really want to thank most of them na umaten kanina. They're very professional, they're very level-headed. So alam naman nila na kapag sila ay talo, talo na talaga. And willing silang tanggapin yung kanilang pagkatalo. And I really appreciate that. Is it a sign of things to come, Senator Raffy? But what does it tell you na wala pa rin po sa session si Senator Alan Peter Cayetano? Maybe he's still trying to lick his wounds or trying to regroup, and hindi naman basta-basta agad matatanggap yung pagkatalo, although sinasabi niya na surrender na siya pag kami naging 13. Maybe siya yung klaseng tao na hindi mo basta-basta agad mapatiklop, and I don't blame him for that. Kasi talagang gustong-gusto niya na maging Senate President for a long, long time. So I don't blame him again. However, gusto ko lang emphasize na ang hero talaga rito ay yung si Senator Chis Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. Dahil had it not been for them, the future of the Senate is going to be murky. And even the country, kasi meron akong kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely it is leading to destabilization. Nakikita niyo naman, di ba? Left and right mga press con, fake na blue ribbon hearing, and kung sino-sino lang binabanggit. So, parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Ganun talaga exactly nangyari. Pero ngayon, well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako, happy lahat, happy ang taong bayan. Sen. Raffy, can you share with us, paano niyo po nakumbinsi si Senator Joel Villanueva na sumali na sa inyong grupo? I wasn't really part of the group na nag-convince kay Sen. Joel. Nababalita-balitaan ko lang, may naipag-usap sa kanya ng mga malalapit sa kanya. Hindi naman ako malapit, although kilala ko siya. Sinasabi sa kanya na how about joining us, and all of a sudden, tinamaan daw siya ata ng konsensya. Gusto na niya matapos na itong problema. From the start, nakikita ko naman talaga yung demeanor ni Joel, kahit na sa mga videos, nung nagkakaroon ng mga kaguluhan, tahimik lang siya sa tabi. Kasi si Joel, very jolly yan eh. Kahit kailan, maingay, magalaw, makulit. Pero noong mga past days, tahimik lang siya. Nasa tabi lang siya. Hindi siya umiimik. So yun, we took that opportunity, lapitan siya at kausapin siya. Hindi ako, yung ibang mga kasama. And then sabi niya, kung gagawin ko to, gusto ko na matuldukan itong kaguluhan na nangyari sa Senado, sa ating bayan, then I guess I will attend. And yung pagsabi niya, I will attend the special session, it means pala, tatransfer na siya sa amin. Ano po ang inaasahan ng publiko in terms of the Senate's direction under the leadership of SP Win Gatchalian, sir? Yeah, a very good question. Then everything will become normal. Kung ano yung dating na nakikita ng mga taong bayan sa Senado, mga ginagawa namin, tuloy-tuloy ang trabaho namin. This time, now, wala nang pag-aalinlangan, wala nang mag-aalintala. Work is work and it will continue. Tanungin ko lang, Sen. Raffy, si Pinky, kasama natin sa studio. If Pinky has questions, go ahead, Pinks. Senator, magandang gabi po sa inyo. Kayo ho ba'y umaasa na mula ngayon ay gaganda na po ang takbo dyan sa Senado at kahit papano magkakaroon ho ng patuloy na pagpasa ng mga panukalang batas, especially pagka balik po ninyo in July after the President's State of the Nation address? Yes, that's right, Ms. Pinky. Like I said earlier, magiging normal na ang takbo ng buhay dito sa Senado. Lahat ng trabaho namin, mapagpapatuloy na marami na kaming mga bills na may ipapasa. Marami kaming mga magagawa. And everybody's going to be happy. Not only us, the senators, the staff, mga employees dito sa Senate. Ang panalo dito, taong bayan. Si SP Alan, you think he'll be happy, sir? SP, why do you call Alan SP? He's Sorry, no longer si SP. Senator Alan. Masasanay pa lang po Senator ako. Alan, Senator Alan Cayetano, do you think he'll be happy? Well, I'm very sure he's not happy kasi if he's happy, then he should have attended the special session kanina. So hindi niya pag-attend, so he's not happy. Siguro nagmumuni-muni pa siya muna at nag-isip muna. Pero I think medyo tanggap na niya na yung pagkatalo dahil he said that sa media na pag dumating ka ng 13, yes, I'll give it up, I'll surrender. So, pero hindi niya basta-basta agad-agad matatanggap. All right. So siguro Senator, nag-isip-isip pa muna sila.
Senator, kayo pong magkapatid, sabi po ng inyong kapatid kanina ay kinonsider niyang boycott yung hindi pagdating ng ilang mga minority senators. Kayo naman, more on a positive note. Sabi mo nga, it's time to move on, it's time to heal. Do you think that the possibility of that, yung inyong pananaw na very positive, ay makakahikayat po sa ilang mga minority senators na lumipat na sa majority? Yung paglilipat ng ilan sa mga minority ngayon to majority, that I cannot really foresee. But what I can tell you, which I'm very sure, marami sa mga nasa minority ay tanggap na yung kanilang pagkatalo, tanggap na yung new majority because some of them did attend the session kanina. And like I said, ilan sa kanila ay nakipagbiroan pa sa akin at nakipag-usap sa mga kasamahan ko, and as if nothing happened. So it just showed na okay na sa kanila. Back to normal na again and dito sa Senate, and balik sa trabaho kami. Senator Raffy Tulfo, sir, maraming salamat po sa inyo. Gayon din sa ating kasamang si Willard Cheng. Thank you. Thank you, Pinky. Posibleng ihalal bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara si Senador Francis Cheese Escudero. Ito ay dahil abogado si Escudero at may experience na sa impeachment, ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Dagdag niya, si Senate President Sherwin Gatchalian mismo ang nagmungkahi na si Escudero ang mag-preside sa paglilitis. Giit din ni Lacson, hindi ito bahagi ng negosasyon sa paglipat ni Escudero sa kanilang panig. Ikinatuwa ni political analyst Froilan Calilong ang hindi na pagkontra ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagpapatalsik sa kanya. Sa programang Memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Calilong na posibleng maantala ang impeachment trial kung hindi pa rin naresolba ang Senate gridlock. Git din ni Calilong, si Senate President Sherwin Gatchalian dapat ang mag-preside sa paglilitis kay VP Sara. We need to have a decisive and a clear manifestation kung sino talaga yung ating Senate President, because the Senate President will definitely be the presiding officer, no? Especially na ang ating isasalang sa impeachment court right now is a sitting Vice President and not a President. No? Kasi kung Presidente yan, it's the Supreme Court Chief Justice. No? So it's really the Senate President that will have to have the final call of this. Nalagasan na naman ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano matapos ngang tumawid si Senador Joel Villanueva sa kampo ni newly elected Senate President Win Gatchalian. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live mula sa Senado, Isaiah. Ilan na lang ang nasa ngayon, yung masasabi nating nasa minority block? Bigyan mo nang dahil nga sa nangyaring leadership change dito sa Senado kanina, 11 na lang natitira sa minority block o yung tinatawag nating Cayetano block. Kaya matapos mag-over the bakod si Senator Joel Villanueva. Subalit Pinky, dito sa 11 senador ng minority, 2 dito ang may kaso. Kaya masasabi natin 9 na lang ang natitirang aktibong senador ng minority dito sa Senado. Hanggang matapos ang botohan ng liderato, bakante ang mga upuan ng nasa Cayetano block. Wala ni isang sumipot sa kanila maliban sa nag-over the bakod na si Senator Joel Villanueva. Pero matapos ang botohan, biglang nagpakita ang 4 na senador ng minorya na sina Amy Marcos, Bongo, Loren Ligarda at Rodante Marcoleta. At iisa ang kanilang pahayag, let's all get back to work. Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil alam niyo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayoko may masayang na oras. The work never stopped. You know me, I'm always working. Tanggap na rin nila na hindi sila ang mayorya. May we just get your short reaction sa palitan ng liderato, yung bagong Senate President? What your reaction, sir, sa bagong Senate President? Oh, I congratulated him already. Ay, gusto lang namin magtrabaho. Hindi naman kami Si Senator Alan Peter Cayetano, bago pa man maganap ang naging botohan, tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kahit hindi na siyang SP,
Isang karangalan pa rin niya ang maging lingkod bayan. Sinabi rin ni Cayetano na si Senator Villanueva ang nagbigay hudyat sa kanya na buo na ang 13 ng mayorya nang magsabi itong dadalo siya sa special session at sinabi rin niyang hindi niya na ito kinontra. Ayon naman kay Villanueva, nakapag-usap na raw sila ni Cayetano. How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan? Kamusta kayo, sir? Sa kanila? Brothers, we're brothers at the end of the day. Pinky, maliban nga doon sa 4 na senador mula sa minority dumating kanina matapos nga ang botohan ng liderato dito sa Senado. Around 3 p.m. nakita rin nating pumasok dito sa Senado ang dalawa pang miyembro ng minority na sina Senator Pia Cayetano at Senator Camille Villar. Are you happy, ma'am? Are you supporting the new leadership, ma'am? May 13 na sila, di ba? Every day is a blessing, so have no choice but to be happy, di ba? Yes. Basta may 13. 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Are you happy, ma'am, with the new leadership? Are you supporting them? Pinky, sinabi nga rin ni former Senate President Senator Alan Peter Cayetano na wala siyang hinanakit o sama ng loob dun sa mga naging kasamahan niyang lumipat ng liderato, ng kaalyado, partikular na nga dyan si Senator Joel Villanueva. Subalit Pinky, giniit pa rin niya sa kanyang Facebook post na patuloy ang kanyang laban kaugnay nga sa flood control scam. At ayon naman kay Senator Loren Legarda, ang hindi nila iatras ang kanilang petisyon sa Supreme Court kaugnay nga sa pagkwestiyon sa nangyaring palitan ng liderato, hindi ngayon, subalit noong June 3 na kung saan nga naupo bilang Senate President pro tempore ang kasalukuyang Senate President na si Sherwin Gatchalian. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado. Nasa immigration watch list na sina former head coach Tab Baldwin, team manager Epo Quimpo at 3 assistant coach ng Ateneo Blue Eagles. Sa gitna yan ng investigasyon sa nangyaring trahedya sa Aurora. Ang ilang player na kasama sa umano'y boot camp, humarap na rin sa NBI. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Humarap na rin sa mga investigador ng NBI sina Ateneo men's basketball team players Sam Reyes at Kiefer Alas. Kasunod ito ng kanilang guesting sa isang podcast kung saan inalala ng dalawa ang mga naganap sa training camp ng kupunan sa Aurora na ikinasawi ng dalawa sa kanilang teammates. Sinubukan namin na kunan ng maikling pahayag si Alas pero hindi na ito nakipag-usap sa media. Hi, Kiefer. Can we request a statement? Nagsumite na rin ng kanilang sworn statements ang iba pang miyembro ng Ateneo men's basketball team. Kabilang na sina Grayson Rogers, Sultan Barua, Michael Asoro, Logan Baltazar, Matthew De Luna, Travis Roberts at J.M. Leal. Dalawa ring dating Ateneo players ang lumutang, sina Kyle Ong at Lebron Nieto. Winelcome naman ng NBI ang kooperasyon ng Ateneo men's basketball team sa kanilang investigasyon. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, baka hindi ito agad na matapos ngayong linggo gaya ng nauna niyang sinabi. We're very satisfied with the response ng Ateneo team, ng community, because yung mga sinabi na naman namin dumarating. Until tomorrow and Friday, there are personalities pa na darating. We don't want to set a date at magmadali because ang mas gusto namin kung ano lumabas talaga yung katotohanan dito sa investigation. Tanggi rin muna si Matibag na magbitaw ng mga salita tungkol sa nakikita nilang posibleng mga asunto na kaharapin ng mga sangkot hanggat hindi pa anya natatapos ang investigasyon. Una na ring sinabi ni resigned Ateneo men's basketball team manager Epo Quimpo na wala siya sa bansa nang isagawa ang team training. Pero ayon pa kay Matibag, part of the factual findings na wala siya. Pero ang titingnan natin nga, what are the participation prior and after the incident. Tiniyak din ni Matibag na no stones will be left unturned sa kaso. Lahat umano ng anggulo ay titingnan, kaya nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang mga ahensyang apektado sa kaso. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Man up. Ito ang mensahe ng PNP-CIDG kay Tab Baldwin matapos disiputin ang sabpina kaugnay ng trahedya sa Aurora. Di rin kumbinsido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
Kung tunay ngang brother ang turing ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa mga namayapang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, hindi niya tatalikuran ng investigasyon. Yan ang mensahe ng PNP CIDG kay Baldwin na hindi sumipot sa unang inihain nilang subpoena. Man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Hiningi rin ng CIDG ang drone shots na kuha ni Baldwin mula sa mga kaganapan sa training sa resort hanggang sa kaguluhan ng umatake na ang alon sa Aurora. Sakaling hindi i-honor ng mga sinalpinang individual ang pagkapatawag ng mga otoridad, tinitingnan daw ang pagsasampa ng contempt at obstruction of justice charges laban sa mga ito. Sa ngayon, umakyat na sa 48 ang nasabpina ng CIDG kabilang ang ilang student athlete. 10 ang nadagdag sa listahan ng pulis ngayong araw at 7 sa mga itong sumipot. Mula sa pamunuan ng Ateneo, tanging ang head ng athletics office pa lang ang nakakausap ng CIDG. Kaya naman, may mensahe ito sa mga abogado ng mga opisyal na ipinapatawag nila. It's normal for lawyers to defend their clients. Diba? But as I have said earlier, he is not in the position to make any conclusion sa incident precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation. Sa ngayon, challenge din daw para sa CIDG ang kawalan ng witness. Pero nananatiling homicide o hazing ang anggulong tinitingnan ng CIDG dahil para sa kanila, hindi aksidente ang nangyari sa Aurora. Kung titingnan daw ang kondisyon ng karagatan noong araw ng trahedya, malinaw daw na hindi ito akma para sa isang training. Bukod kay Baterbonia at Adili, isinama ng CIDG sa bilang ng mga nakaranas ng pagkalunon ang mga nagsalita ng players na sina Kiefer Alas at Sam Reyes. Mayroon pa raw isang foreigner player na hindi mo na pinangalanan ang nakaligtas din gaya ni Alas at Reyes. Base rin sa investigasyon, 700 metro ang distansya ng mga manlalaro mula sa dalampasigan, taliwas sa unang mga ulat na natagpuan sila 300 metro mula rito. Tinitingnan din ng CIDG ang anggulo at ulat na may pulso pa si Adili nang marescue sa dagat at mula sa investigasyon, titingnan din daw nila kung may pananagutan ng first responders sa insidente. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Binisita ng mga kaibigan at kakilala ng yumaong student athlete na si Divine Adili ang kanyang burol sa Arlington Memorial Chapels. Isang fundraising din ang inilunsad para sa kanyang pamilya. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay, live mula sa Quezon City. Sheila, ano ang update dyan? May unang araw nga ng burol dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City para sa yumaong Ateneo student athlete na si Divine Adili. Inilipat dito ang kanyang mga labi matapos ang memorial mass at candlelight tribute na isinagawa sa Ateneo de Manila University. Bukas sa publiko ang burol mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi araw-araw, habang idaraos naman ang banal na misa tuwing alas 5 ng hapon. Dumagsari ng mga kaibigan, kakilala at kapwa Nigerian ni Adili para magbigay pugay at makiramay. Yeah, we're just fellow Nigerians that are here to pay our last respect to him. And I've watched him play a few times. So I think that's just what we're here to do, and that's mostly one of the reasons, because it's like this part has been forgotten, and we're just trying to show him our support. And you know, he's a foreigner here. There are not like a lot of Nigerians here to pay him the support and the love that he deserves, and I think that's one of the reasons why we're here. That's the most important reason why we're here, actually. Isa rin sa mga bumisita ay ang kaibigan at naging kaklase ni Adili na si Antonio Montemayor. 3 taon nang magkakilala ang dalawa mula pa nung high school sa New Era University. Para kay Antonio, hindi lamang kaibigan kundi isang kapatid ang turing niya kay Divine. Well, you know, I was thankful to be part of the people that helped him get adjusted to the Philippines when he first got here. You know, we were his first family.
sa Philippines. It's one thing that I'm grieving for a friend, and it's another thing that I'm seeing everything that's happening in social media. I don't think it's fair to everyone in Ateneo. I don't think it's fair for the family of Divine. I don't think it's fair for everybody involved. May sa ngayon, wala pa rin tinakdang petsa para sa repatriation ng labi ni Divine. Pero ayon kay Prince Ese, isa sa mga nanguna sa fundraising efforts para sa pamilya Adili, naghahanda na ang ama na si Elias sa pagbiyahe dito sa Pilipinas para personal na asikasuhin ang pag-uwi ng kanyang anak sa Nigeria. Gayunpaman, inaasikaso pa ang proseso ng kanyang pasaporte at ibang travel documents at walang kasiguraduhan kung kailan siya makakarating sa bansa. Mike. Maraming salamat, Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Touchdown Russia na si PBBM para sa 3-day working visit. Dadalo ang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan tatalakayin ang seguridad, kalakalan, energy at food security. This visit carries both regional and personal significance. It will be my first time on Russian soil, a journey that I undertake nearly 50 years after my father, President Ferdinand Marcos Sr., made his own historic visit to the then Soviet Union in 1976, which culminated in the establishment of diplomatic relations between our two countries. Nakatakda rin ang bilateral meeting ng Pangulo kay Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang pagbisita ni PBBM sa bansa mula nang maupo sa pwesto noong 2022. Kasabay din nito ang 50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Senator Camille Villar nagsalita na sa umunoy pangingialam sa LRT-1 Extension Project sa Cavite. At may-ari at kontratista ng gumuhong gusali sa Pampanga, pinagbabayad ng dole. Magkano kaya? Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, light to moderate naman sa southbound lane. In hot water, ang kontratista ng drainage project sa Philippine General Hospital. Nakonektado umano sa kapatid ni Zaldico. Ikinagalit kasi ni DPWH Secretary Vince Dizon ang estado ng proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Pinag-ulo ko niyo ba kami? Anong magagawa yan? Ano gagawin mo ito? Ako ka ganun eh. Dalawang taon na kayo dito eh. O 1.5 years na kayo dito eh. Galit na galit si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang halos walang progreso na drainage project sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila, kabilang na ang septic tank. Sa kanyang inspection ngayong Miyerkules, sinabi ni Dizon na labis na naaantala ang construction ng proyekto na hawak ng kontratistang mula sa Edson Janilo Construction. Anya, ka-joint venture nito ang kapatid na pugante na si Resignaco Bicol Party List Representative Saldico na mula sa FSco Company. Dagdag ng kalihim, nasa 17% pa lamang ang kabuang progreso ng proyekto sa kabila ng halos kalahating taon ng implementasyon nito mula ng simula noong December 24, 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million pesos ang drainage improvement project. Pero ayon kay Dizon, nasa 15% pa lamang ng kabuang halaga ng kontrata ang nababayad ng gobyerno.
Pagdidiin ni Dizon, kritikal ang proyekto dahil layunin nitong solusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa PGH, kung saan dahil sa luma at maliit na drainage system ay madalas bahain hindi lamang ang parking area kundi maging ang ilang bahagi ng hospital. Inatasan na ni Dizon ang kontratista na agad magdagdag ng mga manggagawa at magpatupad ng 24/7 operation para makahabol sa target na schedule. Kailangan 24/7 yung trabaho at dadagdag siya, magta-times 3 siya ng tao dito. From the current 50, kailangan maging 150 na tao. So times 3, tapos 3 shifts 24/7 para matapos. Kung gano'n ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan gano'n. Kung hindi namin makikita gano'n ang ginagawa nila, by the end of June, papalitan na namin sila. May babala naman si Dizon sakaling mabigo ang kontratista sa kanyang direktiba. Pagpak tong kontratistang to, so binigyan natin ng deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at saka ng equipment in 2 weeks by the end of June, pasensyahan. No? Hindi lang namin siya ite-terminate, papakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung FSCO. Target ng DPWH na matapos ang drainage project sa PGH sa pagitan ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Giit ni Dizon, hindi niya hahayaang walang managot sa mabagal na pagpapatupad ng proyekto. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Nagsalita na si Senator Camille Villar sa umano'y pangingialam nila ni Senator Mark Villar sa LRT-1 Extension Project sa Cavite. Tulad ng kanyang kapatid, mariin din niya itong itinanggi. Sinabi rin niya na handa siyang humarap sa anumang patas na investigasyon sa issue. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto umanong padaanin ng mga Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas, kung saan meron silang mga property. Kwento-kwento lang yan. Ito ang buwelta ni House Majority Leader Sandro Marcos sa aligasyong ipinagkait daw ang pondo at ayuda sa General Santos City kaugnay ng nagdaang lindol. Narito ang agenda report ni Janina Vela. As far as I know, kwento lang yun. Wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Nainis si House Majority Leader Sandro Marcos nang matanong siya tungkol sa umano'y zero budget ng General Santos City. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Yun po ang sabi ni... Ipa-verify mo muna dapat. Ito ay matapos ibunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sa distrito ni General Santos Representative Sherlyn Banyas Nograles, zero ang additional MOOE. Kasama na rin ang ibang ayuda tulad ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations at MAIF o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Mga pondo na kailangan ng mga nasalanta ng lindol nitong nakaraang mga araw. Ayon kay Leviste, ito raw ay dahil sa pagboto niya ng no sa impeachment ni VP Sara. Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Ikinwento din ni Congressman Marcos na personal na lumipad si House Speaker Bogie D at Senate President Sherwin Gatchalian sa General Santos City bilang tugon sa kalamidad. Dagdag niya, opisyal nang nag-extend ng assistance ang Kamara sa lahat ng affected areas ng lindol sa Mindanao. Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel. Pinagbabayad ng Labor Department ng higit 11 million pesos ang may-ari at kontratista ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mananagot sina Jackson Lim at Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil yan sa paglabag sa labor standards at occupational safety and health regulations. Nadiskubre rin ng DOLE na ipinagpatuloy pa rin ang konstruksyon ng gusali kahit pa may umiiral ng work stoppage order. Isusumite ng ahensya ang buong record ng kaso sa NBI at Angeles City LGU para sa kaukulang aksyon at posibleng pagsasampa ng kasong kriminal.
Sa Ateneo Varsity tragedy, nagsalita na rin ang ilan pang miyembro ng Blue Eagles sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang detalye sa agenda report ni Anton Rojas. Ang dapat sana'y isang araw na puno ng tawanan, teamwork at brotherhood ay nauwi sa trahedya para sa Ateneo Blue Eagles. Sa isang town hall meeting sa Ateneo de Manila University Martes ng hapon, ibinahagi ni na team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo ang kanilang naaalala sa insidenteng ikinasawi ng kanilang fellow Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipaculao, Aurora. Anila, maganda ang naging simula ng araw. Madaling araw pa lang ay nagsagawa na sila ng beach running drills at matagumpay na nakumpleto ang unang workout ng training camp. Ikinuwento ni Espinosa na isa sa mga nanggulat sa kanila noong umaga ay ang 18-year-old rookie na si Rene Baterbonia. Hindi namin na-expect na siya yung pinakaunang matapos kasi kakarating niya lang. And alam namin wala siya sa kondisyon. And lahat na players umabot sa time. And yun, like, ang sarap lang sa feeling kasi first workout of the camp, like, successful na kagad. So, natapos kami mga 5:30. Pagsapit ng 2:30 ng hapon, nagtungo ang kupunan sa Dalampasigan para sa isang water resistance jogging drill. Ayon sa mga manlalaro, tinanong muna ni head coach Tab Baldwin kung sino sa kanila ang hindi marunong lumangoy. Ang mga hindi marunong ay pinanatiling mas malapit sa mababaw na parte, habang ang iba ay nag-jog sa tubig na hanggang tuhod o bewang ang lalim sa ilalim ng supervision ng coaching staff. Everyone was having fun at first camp. Guys are yelling, we're joking around like there's sharks. They were yelling the sharks and stuff. We're just moving along the water. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sunod-sunod na malalakas na alon ang humampas sa lugar. At sa bawat alon, lalong lumalalim ang tubig hanggang sa hindi na maramdaman ng ilang manlalaro ang ilalim ng dagat. Dito na nagsimula ang matinding takot at pagkataranta. Sa mga oras na iyon, may mga manlalaro pa ring hindi mahanap. And then I saw our new guy, one of the EJ Kapie. He was also crying, and then he was telling me that he was telling me like this was his reaction. Like, Divine's gone, bro. Divine's king. Nang humupa ang mga alon, sinundan ng mga manlalaro ang direksyon ng agos at doon nila natagpuan si Baterbonia na walang malay sa tubig. Agad na sinimulan ang mga emergency efforts kay Baterbonia. Kinalaunan ay natagpuan din si Adili at dinala agad sa ospital. Makalipas ang halos 1 oras, dumating ang balitang kinakatakutan ng lahat. Hindi nakaligtas ang 2 atleta. Ayon sa mga opisyal ng universidad, sumailalim na sa debriefing ang mga nakaligtas na manlalaro at coaches at patuloy na bibigyan ng psychological at emotional support habang hinaharap nila ang trauma sa nangyari. Patuloy naman ang investigasyon ng iba't ibang ahensya sa trahedya habang nananatiling sentro ng usapin ang mga tanong tungkol sa accountability, safety protocols at mga desisyong ginawa noong araw ng trahedya. Para sa agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel. Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ni Rene Baterbonia. Isang resolusyon din ang inihain ng kanyang home province sa Agusan del Sur bilang pagkilala sa nasawing atleta. Narito ang agenda report ni Richard Grande mula sa Talocogon, Agusan del Sur. Richard. Pinky, kinilala ng provincial government ng Agusan del Sur si Rene Baterbonia sa pamamagitan ng resolusyon na naglalayong ideklara siyang bilang basketball icon sa probinsya. Pirmado ni na Governor Santiago Cani at Vice Governor Patricia Plaza ang resolusyon na nagbibigay pugay sa kontribusyon ni Rene sa larong basketball, naging inspirasyon sa lahat lalo na sa mga kabataan. Opisyal na ring irinitero ang jersey number
tattoo ni Baterbonia, ibig sabihin hindi na ito maaaring gamitin ng anumang basketball tournament sa probinsya. Inimungkahi din ito ng LGU sa Ateneo de Davao University na hindi na gamitin. Suportado rin ito ng district representative at ilang pang lokal na opisyal ang resolusyon mula nang binuksan sa publiko ang burol ngayong araw ng June 17. Dagsa pa rin ang mga tao na gustong makiramay mula sa mga karatig na bayan at probinsya, mula bata hanggang mga senior citizen na kisiksik sa pila. Sinisiguro rin ng LGU Talakugon at kapulisan ang kaayusan sa mga bisita na nagsidatingan at inaasahan na dadagsa pa ito sa last day ng wake ni Rene. Para sa agenda, Richard Grande, Billionaire News Channel, Agusan. Maraming salamat, Richard Grande, nag-uulat mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Libre ang sakay sa MRT3 ngayong araw matapos ang aberya sa biyaheng Buendia hanggang Guadalupe kaninang umaga. Dahil sa insidente, pinababa sa riles ang mga pasahero at pinalakad papunta sa pinakamalapit na istasyon. Ayon sa Transportation Department, balik normal na ang operasyon at sisingilin ang gastos ng libreng sakay sa maintenance provider na Sumitomo Corporation. DOJ may initial findings na kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. At Dr. Vicky Bello na feature sa El Singapore. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Ngayong bago na ang liderato sa Senado, umaasa ang Justice Department na mas hihigpit ang koordinasyon para panagutin ang mga naging kasabwat umano sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Mayroon ng initial findings ng Special Panel of Prosecutors ng Justice Department sa naganap na barilan sa Senado noong May 13. Una na rito, hindi raw justified ang ginawang warning shot ng Office of the Sergeant at Arms noong gabing iyon. May babala rin muli si Justice Secretary Frederick Vida sa mga tumulong umanong magpatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. The Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. When the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped him escape may be indicted. Binalik naman sa CIDG ang obstruction of justice complaint na unang hinihain laban kay Senador Robin Padilla. Kailangan pa raw kasi ng karagdagang mga ebidensya tulad ng ilang pang testimonya. Now, alam din natin na meron ding kakibat na investigasyon ng ombudsman. Ang isang titing pangipanpada natin, di ba? Somebody papain to, ba? Ombudsman ba ako papain bilang prosecutor laban sa mga public officials o DOJ ba ako papain? Sabi naman ni Vida, lumiliwanag na rin ang nangyaring insidente, kaya kaunting panahon na lang daw ang hihintayin para matapos ng investigasyon. Sinusuri na rin kasi ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ ang koneksyon ng paglalagay kay Bato sa protective custody at pagla-lockdown sa Senado, maging ang pagdedeklara na under attack ang Senado sa kabuuang issue ng obstruction of justice at kung sino-sino ang dapat managot dito. Ngayon nagbago ng Senate leadership. Nais ang DOJ na magkaroon ng mas mahigpit na ugnayan sa upper chamber para masusi pang maimbestigahan ang nangyaring barilan sa loob mismo ng premises nito. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Nakailang palit na ng liderato ang Senado at kasunod ng pagkakaluklok
Kay Win Gatchalian bilang bagong SP ang pagbuhay din ng ilang kontrobersya ng kanilang pamilya. Ang pinalitan naman niyang si Senator Alan Peter Cayetano. May na-achieve ba sa kanyang maikling panahon bilang leader ng institusyon? Yan ang agenda report ni Hannah T. So help me God. Panglimang Senate President na si Senator Win Gatchalian sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Una, si Senator Mig Zubiri mula Hulyo ng 2022 hanggang Mayo ng 2024. Pinalitan siya ni Senator Cheese Escudero at nanatili ito sa posisyon hanggang September 2025 nang magkaroon ng kudeta sa gitna ng flood control scandal kung saan nakaladkad ang pangalan ni Escudero. Niluklok noon si Senator Tito Soto pero kalaunay pinalitan Mayo ngayong taon. Yan ay dahil nagkaroon ng sapat na boto para maging SP si Senator Alan Peter Cayetano noong May 11 nang dumating si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Pero in less than a month, humalili na si Gatchalian. Nasa 23 days lang naging Senate President si Cayetano at sa ilalim ng kanyang liderato, nagkaroon ng Senate shooting at pag-exit ni De La Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Sumatotal, nasa 8 Senate sessions lang siya naging SP habang less than 5 hearings lang ang naikasa sa kanyang termino. Sa mga huling araw ng Cayetano leadership, absent o no-show siya sa plenaryo pero higit 10 Facebook live streams naman ang inilunsad ng senador. Nasa 3 lang ang press con niya sa Senate media base sa tala ng BNC. Pagdating kay Gatchalian, madalas ibida ng mga kasamahan niya ang naging karanasan niya bilang Senate Finance Committee Chair. Sa gitna kasi ng flood control scandal, sinikap daw ng kampo ni Gatchalian na makapagpasa ng malinis at maayos na 2026 national budget. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng dissenting oras dahil overworked daw sila. Sa gitna naman ng Middle East crisis at pagsirit ng presyo ng langis kamakailan, pinangunahan din ni Gatchalian ang Senate Protect Committee. Isa itong ad hoc na komite na itinakda para siguruhin ang government interventions sa gitna ng krisis. Sa gitna ng Gatchalian leadership, lumitaw naman ang legal issues na kinaharap ng pamilya ng senador. Ayon sa kolumnistang si Rigoberto Tiglao, binigyang diin ito ang matagal nang kinaharap ng negosyo ng pamilya Gatchalian na pinamumunuan ng ama ng senador na si William Gatchalian. Noong 2000 umano, nangutang ang isang kumpanyang konektado sa pamilya Gatchalian ng 500 million pesos mula sa kilalang Jose Velarde account na kalaunay iniugnay sa ill-gotten wealth ni dating Pangulong Joseph Estrada. Noong 2023, nagpasya ang Korte Suprema na dapat tuparin ng kumpanya ang obligasyon nito sa loan at hindi maaaring gamiting depensa ang prescription o paglipas ng panahon para makaiwas sa pagbabayad. Ayon sa kolumnista, wala pa rin nakikitang indikasyon na ganap nang naayos ang obligasyon. Tinukoy din ng kolumnista ang Manila Waterfront City, isang malaking reclamation project na iniuugnay sa pamilya Gatchalian na ayon sa kanya ay naapektuhan ng mga approval, review at mga desisyon ng national government at ng Malacanang. Una nang sinabi ni Gatchalian na walang involvement ang Malacanang sa naging June 3 reorganization ng Senado, ang parehong araw na sumulpot si Senator Cheese Escudero sa plenaryo na humantong sa pagkaluklok niya noon sa pwesto bilang acting SP. Sa ngayon, umaasa ang ilang senador sa mayorya na ang formal na pagiging Senate President ni Gatchalian ay senyales na ng mapayapang Senado sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Walang kwenta, makakapal ang muka at liars. Ganito dinescribe ni Sharon Cuneta ang 18 Maleta Boys. Sa presser kasi sa Mandaluyong, the alleged bagman showed photos of the megastar and her husband Senator Kiko Pangilinan. Kasama umano nila ang employees mula sa company na allegedly linked kay Zaldico.
Sharon explains the image was taken during a trip to Marawi to thank local officials for their support for Pangilinan. Aniya, she even vlogged about this visit. Giit din ni Sharon, pinaghihirapan nila ang lahat ng meron sila at kapatid daw ng sinungaling ang magnanakaw. Serving looks and lady boss energy si Dr. Vicky Bello nang ma-feature sa cover ng Elle Singapore. From her early days to surviving breast cancer and building a household name in the Philippines, tampok sa prestigious magazine ang inspiring story ng beauty mogul. Giit ng Elle, hindi lang about aesthetics ang kwento ni Bello. It's about resilience, family, reinvention, and the promise that shaped an empire. When she was 5 years old kasi, she was told daw by her classmates that her biological parents gave her up because she was ugly and overweight. Bello then made a vow to dedicate her life to making people feel beautiful. And today, she is hailed as the country's most influential figure in aesthetic medicine. From the stage to the mound, Philam comedian Jokoy threw the ceremonial first pitch during Filipino Heritage Night sa Dodger Stadium. The festivities also included Filipino folk dances and performances from other Philam artists. This comes ahead of the much-awaited DreamWorks film na Forgotten Island. The film centers around Pinoy culture and features a star-studded Filipino cast, including Jokoy, Liza Soberano, her, and Lea Salonga. Arnold Schwarzenegger makes a rare public appearance with his longtime girlfriend. Present si Heather Milligan sa Austrian World Summit, which was founded by the actor and former bodybuilder in 2017. Ilan pang high-profile guests ang spotted sa event, including Democratic former U.S. Vice President Kamala Harris. Magkaiba man ang political parties, hindi raw ito problema para kay Schwarzenegger na registered Republican. Unlike a lot of the politicians who think that their job is attacking the opposition on social media and everywhere else that they can, we don't let that stop us from working together. Chinese platform sa Scarborough Shoal binaklas na at inaabangang BTS concert sa Pilipinas na dagdagan pa. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Naglaho na ang Chinese platform sa Scarborough Shoal. Kinumpirma ito ng National Task Force for the West Philippine Sea. Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard kaninang umaga at hindi na nakita ang floating platform. Wala na rin ang Chinese research vessel na humihila rito. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa platform. May mga espekulasyon na pinag-aaralan ng China ang pagbuo ng isla sa shoal na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Mula sa smartphone, papasok na sa trading floor. May go signal na ang GCash parent company na Mint para magbenta ng 12% ng kanilang shares sa publiko. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit. Posible nang pumasok sa trading floor ang fintech company sa likod ng GCash, potentially marking one of the biggest Philippine stock market listings in the recent years. Aprobado na ng board and shareholders ng Globe-backed fintech company na Mint ang filing ng registration statement sa Securities and Exchange Commission, maging ang listing application sa Philippine Stock Exchange. May go signal din ng Globe Telecom ang mga IPO-related filing. Ayon sa disclosures, subject to market conditions and regulatory approvals ito. Sa ilalim ng proposed offer, katumbas ng 12% ng outstanding capital stock ng Mint after the IPO ang mga share na ibebenta sa publiko.
Pagsasamahin sa offering ang mga bagong share na ilalabas ng kumpanya at mga share na ibebenta ng existing investors. Bawat common share ay may par value na 3 centavos. Kampante ang ilang analyst na magdudulot ng fresh liquidity sa merkado ang potential entry ng Mint sa stock market. Makakatulong din ito sa investor sentiment. Ayon kay Dragonfly co-founder at CEO John Lim, hindi na lang local stocks ang pinagpipilian ng Filipino investors. Aniya, attractive ngayon ang mga industriya sa global technology, artificial intelligence at iba pang fast-growing assets. With Mint's long-awaited entry, may exposure na ang local investors to home-growth digital finance growth. It's a more connected global economy and a more connected financial market, and investors really are searching for the asset class that will give them the greatest bang for their buck. Ayon kay Call Investment Management Portfolio Manager Serge Sandueta, ipinakita naman ang rally noong Lunes matapos ang US-Iran peace deal kung gaano kabilis magbago ang sentiment sa merkado. Pero para tuloy-tuloy ang gains, kailangan ding magpakita ng lakas ang domestic economy. Sinabi ni Sandueta na isa pa rin sa pinakamalaking concern ng merkado ang governance issues. If the government is trying to get its act together, for what we heard anecdotally, not a lot of projects were being rolled out. Government spending was slow to pick up, so there's no velocity. Ayon naman sa business groups, maaaring makatulong ang mas murang borrowing costs para mapalakas pa ang ekonomiya. When interest is cheap, we can expect businesses to use debt to fund expansion na. And then consumers also, because interest is cheap, they will consume more because credit card debt will be cheaper, housing debt is cheaper, loan is cheaper. Sa ngayon, tila may strong signs of life ang Philippine stock market. Pero ang tanong, hanggang kailan kayang i-sustain ang momentum for the next few quarters? Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Wagi na naman ang Philo Army. 3 days na ang Philippine stop ng Arirang World Tour ng BTS. Bukod sa initial dates na March 13 and 14, may show na rin on March 16, 2027. Gaganapin pa rin ito sa Philippine Sports Stadium. Sa June 19 na ang Army membership pre-sale, while the general on-sale starts on the 20th. Don't know your rights under the American Constitution? Better call Sal. Sinurpresa ni Bob Odenkirk ang fans nang i-revive niya ang kanyang iconic role na si Saul Goodman. Para ito sa isang short PSA that comes as the US celebrates its 250th birthday. May special cameo pa ang isa sa beloved characters ng Breaking Bad universe. Did you know you have rights? Well, you do. Sure, they're old-timey. They were written by a bunch of guys in powdered wigs and knee socks. Boring! But believe it or not, they're still surprisingly relevant. Your rights include, but are not limited to, freedom of speech, freedom of assembly, freedom of the press, freedom against unreasonable searches and seizures, etc., etc. And for the love of Mike, don't ever give them up. I'm Mike, and I approve this message. This marks the first time Odenkirk got into his most famous role since Better Call Saul ended in 2022. Kinasal na nga. Sa interview with Esquire magazine, kinonfirm na ni Tom Holland ang long-standing rumors that he had secretly married Zendaya. Natanong kasi ang actor if he had to reassure his relatives that they didn't miss the big day matapos maglabasan ng AI-generated photos ng wedding. Tom responded, quote, "No, because they were all there." Dagdag pa ng Spider-Man star, "That's all you'll get on that." Over 3 years after splitting from Taylor Swift, looks like may new love story na si Joe Alwyn. Spotted ang actor na very sweet kay actress Sarah Pidgeon. Hindi lang sila magka-holding hands sa New York, they even shared a kiss sa isang restaurant. Ayon sa reports, the two first crossed paths sa nagdaang Met Gala. Coincidentally, sa Met Gala 2016 din umano nag-meet sina Joe and Taylor. The former couple famously dated for more than 6 years before ending their relationship in early 2023. Teaser trailer ng Shrek 5 nirelease na.
And Britain's Prince George is off to Eton College. Susunod yan sa agenda. Check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Pinatoob ng Norway ang Iraq sa 2026 FIFA World Cup sa score na 4-1. Makasaysayan ng laban dahil ito ang unang World Cup match ng Iraq sa loob ng 4 na dekada. Huli naman lumahok sa torneo ang Norway noong 1998. This has been on my bucket list for my whole life. We have waited for 28 years for this. So, finally. We are beyond and honored and humbled and blessed to see and witness such a resilient team to come in for 40 years. After wars and all that, they persevered. They're called the Mesopotamian Lions for no reason. Nasungkit ng Lions of Mesopotamia ng Iraq ang pinakahuling World Cup spot noong Marso nang talunin nila ang Bolivia. Sunod nilang makakaharap ang France sa Lunes, June 22. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Hindi maraming lugar sa Visayas at Mindanao ang nakapagtala ng mga pag-ulan dahil po yan sa easterlies o hanging silanganin kabilang na dito sa may probinsya ng Dinagat Islands. Samantala po isang low pressure area ang namataan or nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Last location po nito is at 3 p.m. at 2,700 kilometers silangan ng Visayas sa may karagatang Pasipiko. Ayon sa Pag-asa, posible po magiging mahinang bagyo ang LPA sa susunod na 2 araw o hanggang sa Biyernes. At ito po ay posibleng tawagin sa local name na Florita pagpasok ng PAR sa araw ng Linggo. Ito ay magiging pang-anim po na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month of June. Ayon din sa ahensya, hindi pa ito nakikita magla-landfall o direkta makakaapekto sa bansa habang nasa loob ng PAR by next week. Magantabay lamang po sa updates tungkol sa potensyal po na bagyong ito. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, June 18, araw po ng Huwebes, sa Luzon, posible na ang light to moderate rains mula umaga hanggang early afternoon sa may Bicol Region, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Marinduque dahil sa easterlies. Habang ibang bahagi ng Luzon, bagyong maulap o minsan maulap ang kalangitan kabilang na sa Metro Manila. Mula late afternoon naman hanggang evening, may tsansa na po ng pagkulimlim at isolated na ulan sa malaking bahagi ng Luzon. At posible rin ng thunderstorms lalo na sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Tarlac. Kaya ka-weather, mainam pa rin po kung meron kayong dalang payong. Pagdating sa Visayas at Mindanao, may aasahan na rin pong ulan sa umaga dahil sa easterlies sa may summer provinces, Aklan at Capiz. Habang maaraw naman sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao mula umaga hanggang early afternoon. Pagsapit naman po ng hapon at gabi, may aasahan din pong panandali ang ulan sa Kalakang Visayas at Mindanao at sasamahan pa ng mga thunderstorms sa pagkita at pagkulog sa may Northern Mindanao, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato at sa probinsya ng Davao de Oro at Davao Oriental. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong at mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At yan muna napapanong balita, gikan diri sa probinsya po ng Dinagat Islands sa may Caraga Region. Ako po nyo ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. The Bingo Plus Philippine ADT Open is finally teeing off. Higit 100 elite golfers ang magpapasiklaban para sa premyong $100,000. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Mas
malaking oportunidad ang nakaabang sa mga Filipino golfer. Formal nang idinagdag sa kalendaryo ng Asian Development Tour o ADT ang Bingo Plus Philippine ADT Open. The government is moving towards sport tourism. We are here to strengthen the support to local athletes. The government definitely needs private sector partnership, and therefore Bingo Plus plays a vital role in developing the Philippine golf. We support the local international tournaments. We help create opportunities for Filipino golfers to showcase their talents, gain the international recognition, and achieve the career goals. Lalahukan ng 132 golfers, kabilang ang 82 ADT professionals, 30 players mula sa National Golf Association of the Philippines o NGAP, 6 members ng national team at 14 invited golfers. Paliwanag naman ng Asian Development Tour, malaki ang papel ng Pilipinas sa paglago ng golf sa Asia. The Development Tour sets that platform. It creates that opportunity for them to nurture their talents and aspire or chase their dreams. And that's what makes the Asian Development Tour so special, because we get to grow together with the athletes. Ang Philippine ADT Open ang ika-6 na torneo sa kasalukuyang season ng ADT at bahagi ng pagbisita nito sa 7 bansa ngayong taon. Dagdag insentibo pa para sa mga lokal na manglalaro. Ang 2 pinakamataas na magtatapos na Filipino ay automatic makakakuha ng slot sa Philippine Open sa ilalim ng The International Series sa huling bahagi ng taon. Ayon naman sa National Golf Association of the Philippines, malaking tulong ang torneo sa pagpapaunlad ng mga homegrown talent. It creates awareness, it creates golfing heroes. So anytime that we have marquee players such as these gentlemen right here sitting next to us, anytime that they come to our country and our younger generation get to see them in the flesh, then it really drives people to not only start golf but to strive to excellence. Ang kauna-unahang 2026 Bingo Plus Philippine ADT Open na may $100,000 prize fund ay bahagi ng Asian Development Tour na may layuning mas mapalawak ang oportunidad ng mga golfers at mas maiangat pa ang antas ng golf sa rehiyon. Libre ang panonood sa publiko mula June 17 hanggang 20 dito sa Luisita Golf and Country Club, kung saan magtatagisan ang pinakamahuhusay na golfers mula sa iba't ibang bansa. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Our favorite green ogre is back. Inilabas na ang first teaser trailer ng 5th installment ng Shrek franchise. The clip shows the gang traveling to the magical city of Further Away and ending up in jail. Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz still lead the cast, which now includes Zendaya. This comes more than a decade since the last film na Shrek Forever After in 2010. I-release ang Shrek 5 on June 30, 2027. Sean Penn is directing a film about the infamous Capitol Hill riot. Ayon sa Deadline.com, pagbibidahan ito ni Bradley Cooper. The movie will center daw on a police officer caught up in the January 2021 assault by Trump supporters. Dumalo mismo si Penn sa previous legislative investigations into the riot. Film production will reportedly start next year and is expected to be handled by Warner Brothers. The studio, though, is being bought by Paramount Skydance, whose CEO David Ellison is the son of Trump ally Larry Ellison. In-unveil na ang first official portrait ni Barack and Michelle Obama. Called The Obamas Springing Forth, the artwork shows the former U.S. first couple sitting together and surrounded by images of significant moments in their lives. Gawa ito ng isang Nigerian-born artist based in LA. I-display ang 9x10-foot portrait sa bubuksang Obama Presidential Center. The grand opening ceremony will be held on Thursday with a star-studded lineup of guests. They include Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, and Stevie Wonder. The center will be open and free to the public starting Friday. Off to Eton College this September, si Prince George.
Dito rin nag-aral ang kanyang ama na si Prince William as well as his uncle Prince Harry. Fees at the school are around 63,000 British pounds a year. Malapit ito sa Windsor Castle and is one of Britain's most elite schools. George previously attended Lambrook School with his siblings Charlotte and Louis. As the oldest child of the Prince and Princess of Wales, si George ang second in line to the British throne. Ilang taon na kaya si Prince George? Yeah. Kasi Eton College. Yeah, I think they have like preschool. They start yeah, very early. Yeah, they start pretty early over there. Yeah. Well, anyway, also very nice story a while ago what you mentioned, Dr. Vicky Bello. Yes, gracing on Elle the cover Singapore. of Elle Singapore. Congratulations. Wow. Yes, she to looks Dr. amazing. Vicky. Ganda, no? Yes. Nung mga kuha sa kanya. Yeah. Some positive news amongst the chaos of today, right? meron naman positive news din sa Senado. Yeah. Diba? The keeping up with the senators is what I like to call it. Everyone is main character energy. Pati ba mga kaibigan mo nanonood? You know, it's quite entertaining for us viewers, but at the same time, it's quite sad as citizens that it's turned into this media fodder and circus. So, I mean, you know, I'm half and half about it. I like watching it. It's entertaining, but at the same time, it's quite sad. Yeah. Pero at least, natuldukan na nila ngayon, ano? Tsaka marami yata silang nagawa today. There are a lot of pending bills and a lot of interim appointments that needed to, lapit daw kayo sa akin, halika, para tayo magkakaaway, that needed to be passed. And luckily, they were able to do that. Kasi marami ding mga nasa mga sundalo that were waiting for their interim appointments or their promotions. Natenga yon. Can you imagine going to the Senate all the time, tapos biglang, ay, hindi natuloy yung ano. So it's great that they got some work done. Yes. Amongst the storytelling and everything else, Yes, right? of course. Pati yung nag-grant ng citizenship, no? Yung dalawang American athletes, di ba? Natuloy din. Also, isa din yon. And very important sa mga kababayan natin na tinamaan ng lindol, they were able to also talk about and pass itong panukala to give additional funding for our mga kababayans na tinamaan nga nitong lindol. Yes. All right. So si Willard, isama natin. Siya yung nandun. Willard, hi! How is it over there? Hi, Pinky, Raymond, and Mai. Oo nga, nag-adjourn na ang special session at lahat nakahinga ng maluwag na nairaos ang araw na ito without any incident. Kaya masasabi natin na may baon ako. Ano? Go! The acting days are over. Ay! Kasi Tapos na. hindi na acting SP. Wala nang Si Senate Senwin. Flix. At wala nang acting-actingan tayo nakita ngayong araw. Walang any action or drama or comedy. Talagang balik trabaho lang sila. That's great to hear. Sana tuloy-tuloy. Sana ano? tuloy-tuloy. Kasi July 6 ang impeachment trial. Diba? So also there tomorrow. Tapos unti-unti na rin napupuno. Yeah, yung mga committee chairmanships, and yes, Pinks, tomorrow may pre-trial conference. That's right. Related to the impeachment trial ng VP. So yung magkabilang panig will also meet for the pre-trial conference. Ito yung bibigay sila ng mga dokumento, ano yung mga ebidensya na pwedeng maisama sa trial. Yun ang kanilang gagawin tomorrow. Well, it's great for us news and media people because every day people are tuned in, people are curious. Yeah. So thank you to them, right? They're keeping up with the senators. Yes, So, they keeping want up to with the keep up. senators. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Mai Rodriguez. Ako naman si Willard Cheng, live mula rito sa Senado. Ako naman po si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.